Magandang araw sa inyo mga idol. Para patuloy tayo makapag-upload ng mga bagong kabanata, please subscribe and hit the notification bell. And also please don't skip the ads, kung meron mang lalabas sa inyong screen. Maraming salamat sa suporta ninyo mga idol. Kabanata 1151, lumuhad at humingi ng awa. Ang lupa ay wasak, at ang katawan ni Chinyu ay dinurog ng malaking selyo hanggang sa mabali ang kanyang mga buto, tumulo ng dugo. Inilagay ni Gu Xinghe ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, "Chinyu, talagang masaya akong makita kang ganito." Hindi umimik si Chinyu. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang suportahan ang lupa at pilit na bumangon. "Oh, kaya mo pa bang tumayo?" Medyo nagulat si Gu Xinghe. Walang sinabi si Chinyu. Nanginginig ang palad niya at inilabas niya ang tansong espada. Sa sandaling ito, ang tansong espada ay tila sumanib kay Chinyu at dahan-daang naging isang gintong liwanag. Umugong ang talim ng espada. Kung ang isa ay nakikinig ng mabuti, ang isa ay makakarinig pa nga ng mahinang dagandong ng dragon. Hingal na hingal si Chinyu. Hinawakan niya ang tansong espada gamit ang magkabilang braso at ibinuhos dito ang espiritual na enerhiya. Sa talim ng tansong espada, ang mga hibla ng liwanag ng espada ay sumabog. Ang liwanag ng espada ay parang usok na nananatili sa talim at kumakalat sa lahat ng direksyon. Divine Rank 9/5/. Hinawakan ni Chinyu ang blade gamit ang magkabilang braso niya, handang i-activate ang Divine Rank Sword Technique. Gu Xinghe. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang dugong pulang ilaw ang bumungad sa kalangitan, at isang kamao na kasing laki ng isang kaserol ang agad na dumating sa harap ni Gu Xinghe. Hindi napansin ni Gu Xinghe ang baliw na si Chang Mang. Ang suntok na ito ay tumama sa mukha niya. Whoosh! Kumapang si Gu Xinghe sa kalangitan sa isang parabola, at pagkatapos ay walang awa na lumubog sa lupa. Boom! Ang piraso ng lupa na iyon ay tila binomba, at naging isang tumpok ng mga guho. Ads by Pop Future. Ang buong katawan ni Chang Mang ay naglalabas ng isang dugong pulang sinag ng liwanag, at siya ay umungal ng galit na galit. Ang kanyang mga kamao ay parang mga patak ng ulan, na bumabagsak patungo sa malaking hukay. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok. Napakabilis ng kanyang bilis, at sa isang kisap mata, daan-daang suntok na ang nailabas niya. Ang buong lugar ay nagkapira-piraso, at ang lahat ng mga durog na bato ay nabasag na naging pulbos. Lalong lumakas ang loob ni Chang Mang sa kanyang pakikipaglaban, at tulad ng isang baliw, ang kanyang mga kamao ay nagpaulan sa hukay. Ang walang laman ay nabasag at nagsara at nabasag. Natulala ang mga tao sa paligid habang nakatingin sa isa't isa. Walang inaasahan na biglang susulpot si Chang Mang, na para bang baliw. Tama na. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa malaking hukay at direktang nagpalipad kay Chang Mang. Tinundan ni Gu Xinghe ang sinag ng liwanag. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo, at ang kanyang ekspresyon ay labis na madilim. Isang nakapangangilabot na layunin ng pagpatay ang bomb alot sa kanyang katawan. "You reckless bastard!" Nagngagat ang ngipin ni Gu Xinghe at pinandilatan si Chang Mang. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Chang Mang. Umungol siya at sumugod muli. Sa pagkakataong ito, hindi na siya binigyan ni Gu Xinghe ng isa pang pagkakataon. Nakalahad ang palad niya na parang kuko at hinawakan ang leeg ni Chang Mang. Ang lakas din ng kamay niya ng mabilis. "Gu Xinghe? Stop!" Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Chinyu nang makita niya ito. Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Chinyu at sinabing, "Dahil may gustong mamatay, bibigyan ko muna siya ng 10%. Ang kasalukuyang Gu Xinghe ay may kapangyarihan ng 8 makapangyarihang figure, kung tutuusin. Ang kanyang lakas ay hindi maaaring ihambing ni Chang Mang. Kahit buong lakas na nagpupumiglas si Chang Mang, wala itong silbi. Alam ni Chinyu na hindi pa kakawala ni Gu Xinghe si Chang Mang, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng mga salita. Hinawakan niya ang bronze sword at itinaas ang kanyang kamay para pakawalan ang ikalimang slash ng siyam na absolute starting slashes. Ito ay isang tunay na heaven rank sword technique na may walang kapantay na kapangyarihan. Ang Mighty Sword Ray ay nag-iwan ng maraming marka sa kawalan, nahati ito sa kalahati.
Ads by Pop Future. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Hindi siya naglakas loob na magpabeya at nagmamadaling binitawan si Chang Mang. Pagkatapos, hinawakan niya ang marka sa kanyang kamay at hinarap ang espada. Boom! Ang sinag ng espada ay tumama sa palad ni Gu Xinghe, nabasag ang marka sa kanyang kamay. Gayunpaman, si Gu Xinghe ay may lakas ng isang makapangyarihang figure. Nabasag man ang marka, hindi siya nagpanik. Hinawakan ito ni Gu Xinghe gamit ang isang kamay at pagkatapos ay biglang lumaslas. Chila! Nabasag talaga ang kawalan sa harap niya. Ang sword ray ay pumasok sa kawalan at nawala ng walang bakas. Ang gayong pamamaraan ay hindi maaaring makatulong ngunit mawala ng pag-asa ang mga tao. Talagang direktang pinunit ni Gu Xinghe ang kawalan. Bagaman ito ay ang walang laman lamang ng pangalawang lihim na kaharian, nakakagulat pa rin ito. Ngumisi si Gu Xinghe, "Qingyu, ang kasalukuyang ako, kahit na gawin mo ang lahat, hindi ka mananalo laban sa akin." Ang panloob na chi ni Qingyu ay nagsimula ng mawala. Ang dati niyang masiglang aura ay nawalan na ng gana. Bahagyang nanginig ang mga paa ni Gu Xinghe, at sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ni Qingyu. Paano ito? Comfortable ba ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa? Walang pakialam na tanong ni Gu Xinghe. Malamig na tiningnan ni Qingyu si Gu Xinghe at sinabi, "Tiyak na hindi ito ang iyong lakas." Paano kung oo, paano kung hindi? Ngumisi si Gu Xinghe. Bigla niyang iniunat ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang ulo ni Qingyu. Isang puwersa ang natipon sa kanyang palad. Ads by Pop Future. Pakiramdam ni Qingyu ay parang madudurog ang kanyang ulo. Ang sakit ay hindi matiis. "Xinghe, tumigil ka." Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang biglang pumasok sa tainga ni Gu Xinghe. Lumingon siya at nakitang si Jiaxing iyon. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Jiaxing ay sobrang komplikado. Tumingin siya kay Gu Xinghe sa kanyang harapan at sinabi sa nanginginig na boses, "Xinghe, ikaw. Let him go." Nagtaas ng kilay si Gu Xinghe at nginisyan, "Uncle Jiaxing. Long time no see." Ibinaba ni Jiaxing ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi ko naprotektahan ng mabuti ang iyong ama. Humihingi ako ng tawad sa iyo." Naging malamig ang ekspresyon ni Gu Xinghe at ngumuso siya, "Hindi mo ba naprotektahan ng husto ang aking ama? Kung gayon bakit hindi mo ipaghiganti ang aking ama? Bakit hindi mo sinunod ang aking ama?" Ibinuka ni Jiaxing ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. "Bakit? Ikaw na ba ang laki ni Qingyu?" Ngumisi si Gu Xinghe. Ibinuka ni Jiaxing ang kanyang bibig at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. "Xinghe, kung kinikilala mo pa rin ako bilang iyong tiyuhin, pakawalan mo si Qingyu. Ang taong pumatay sa iyong ama ay hindi siya." Biglang itinaas ni Jiaxing ang kanyang ulo at sinabi sa nanginginig na boses. Hindi napigilan ni Gu Xinghe na tumawa ng malakas. Tumingin siya kay Jiaxing na may kaunting amusement at sinabing, "Sige, kung gusto mong palayain ko siya, maaari kang lumuhad at magmakaawa sa akin." Natigilan si Jiaxing, at bakas ng pait ang bumungad sa kanyang mukha. Sa loob ng mahigit 100 taon, hindi siya kailanman lumuhad sa sinuman. Pinagmasdan niyang lumaki si Gu Xinghe gamit ang sarili niyang mga mata, ngunit ngayon, pinaluhod siya. Ang pakiramdam ay hindi maipaliwanag. "Gusto kong lumuhod ka." Muling nagpapuwersa si Gu Xinghe. "Okay. Luluhod ako." Kinagat ni Jiaxing ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay lumuhod siya sa lupa. Hahaha. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Gu Xinghe na tumawa ng malakas. Ibinagsak niya si Qingyu at saka iniabot ang kanyang kamay para hawakan si Jiaxing. "Sa tingin mo ba ay pakakawalan ko siya dahil lang sa pagluhod mo? Anong biro?" Malamig na sabi ni Gu Xinghe. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, papatayin ko kayong lahat at pagkatapos ay muling itatag ang Martial Arts Association ng Jingdo at magiging tunay na controller ng Martial Arts Association of Jingdo." Kabanata 1152, Pagsasakripisyo ng sarili para sa iba. Agad na namula ang mukha ni Jiaxing habang siya ay sinakal ni Gu Xinghe. Tiniis niya ang sakit at sinabi sa nanginginig na boses, "Xinghe.
Magbubukas na ang banal na rehiyon. Ang iyong paningin, ay hindi dapat naririto. What bullsh asterisk the holy region? Galit na sabi ni Gu Xinghe. Gusto kong maging hari ng mundong ito. Kung sino man ang maglakas loob na agawin ito sa akin, dudurugin ko sila. Ayokong pumunta sa banal na rehiyon. Gusto kong maging hari ng mundong ito. Mabangis ang mukha ni Gu Xinghe. Ang kanyang galit na mga dagandong ay yumanig sa buong pangalawang lihim na kaharian, na naging dahilan upang ito ay dumagundong. Nahihirapang tumayo si Qin Yu. Tumingin siya kay Gu Xinghe at malamig na sinabi, Gu Xinghe, hayaan mo na sila. Ako ang bahala sa iyo. Malamig na tiningnan ni Gu Xinghe si Qin Yu at sinabing, nasa akin. May karapatan ka pa bang makipagtawaran sa akin? Karapat-dapat ka ba? Isa ka lang uod. Hindi tumanggi si Qin Yu at nagpatuloy, ako ang kalaban mo. Wala itong kinalaman sa kanila. At saka, kahit na gusto mong muling ayusin ang Jingdo Martial Arts Association, kailangan mo ng lakas tao. Tinaas ni Gu Xinghe ang kanyang mga kilay at nginisyan, ang sinabi mo ay may katuturan, ngunit, hindi ako magagalaw ng kadahilanang ito. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa lahat at sinabi, lahat ng nakikita ko ay mamamatay. Malamig na sinabi ni Qin Yu, Gu Xinghe, huwag kang masyadong lumayo. Kung gusto kong umalis, natatakot ako na hindi mo ako mapipigilan. Oh, pagkatapos ay maaari mong subukan, sabi ni Gu Xinghe na may mapaglarong tono. Ads by Pop Future. Hindi nag-aksaya ng anumang salita si Qin Yu. Direkta niyang tinapakan ang Wukong Character at bumaril. Sa isang kisap mata, nawala si Qin Yu nang walang bakas. Agad na natigilan si Gu Xinghe. Wala siyang pakialam sa Star Harvester sa kanyang kamay. Mabilis siyang tumingin sa paligid, na para bang hinahanap niya si Qin Yu. Ngunit nasaan si Qin Yu? Kahit na inilabas niya ang kanyang Divine Sense, hindi niya mahanap si Qin Yu. F***sake. Galit na galit si Gu Xinghe. Napuno ng kanyang galit ang buong pangalawang Mystic Realm, at ang kanyang mga mata ay naging pula. Hindi inakala ni Gu Xinghe na tatakas si Qin Yu sa ilalim ng kanyang ilong. Swish! Sa sandaling ito, tumalikod si Qin Yu. Tumayo siya sa hindi kalayuan at malamig na sinabi, nakita mo ba iyon? Kung gusto kong umalis, hindi mo ako mapipigilan. Nagmamadaling iniunat ni Gu Xinghe ang kanyang palad at tinatakan ang espasyo ni Qin Yu. Gayunpaman, ang espasyong ito ay ang pangalawang lihim na kaharian pagkatapos ng lahat, kaya ito ay lubhang marupok sa harap ng Qin Yu. Kinuyam niya ang kanyang kamao at pinagputol-putol ang espasyo. Sa pagkakataong ito, walang ideya si Gu Xinghe kung ano ang gagawin. Ads by Pop Future. Si Qin Yu ang may kontrol sa paggalaw ng salita. Kung gusto niyang tumakas, hindi niya talaga mahabol. Pumili ka sa pagitan nila at ako, malamig na sabi ni Qin Yu. Qin Yu, pilasan mo at umalis ka. Kahit paalisin niya tayo ngayon, huhulihin pa rin niya tayo bukas. Sigaw ni Chiang Mang sa mga oras na ito. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Gu Xinghe, okay, sure. Ipagpapalit kita sa kanila. Umiling si Qin Yu at sinabing, kailangan mong manampa sa Heavenly daw na hindi mo na sila ibabalik. Agad na sumimangot si Gu Xinghe. Siyempre, hindi niya planong palayain ang mga taong ito, ngunit kung hindi niya sila pakakawalan ngayon, hindi niya mahuhuli si Qin Yu. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ngumuso si Gu Xinghe. Nanumpa siya sa Heavenly daw ayon sa kahilingan ni Qin Yu na hindi niya sila ibabalik. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, tumingin si Gu Xinghe kay Qin Yu at sinabing, pumunta ka dito mag-isa. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu at humakbang patungo kay Gu Xinghe. Qin Yu. Malaking pagbabago ang mukha ni Chiang Mang at ng iba pa. Mr. Qin. Inilabas ni Yao Qing ang kanyang itim na damit at nagplanong magpanggap na muli bilang isang Dao Protector. Gayunpaman, si Gu Xinghe ay hindi isang mataas na opisyal at walang gaanong alam tungkol sa mga tagapagtanggol ng Dao. Dahil dito, nawala ang kanyang deterrent force. Tumigil si Qin Yu sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya para tingnan ang mga tao at nakangiting sinabi, paglabas natin, dapat mong alagaan ang iyong kaligtasan. Qin Yu? Ikaw.
Ang ekspresyon ni Chang Mang ay sobrang hindi magandang tingnan, at ang kanyang mga mata ay naging mas basa. Ads by Pop Future. Ang lalaking ito, na parang isang piraso ng metal, ngayon ay natatakpan ng mga luha. Ito na ang pangalawang beses na iniligtas ni Chin Yu ang kanyang buhay. Ang pabor na ito ay isang bagay na hinding-hindi niya masusuklian kahit na nabuhay pa siya sa buong buhay niya. Lumapit si Chin Yu kay Gu Xinghe at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Walang sinabi si Gu Xinghe. Itinaas niya ang kanyang kamay at binali ang mga paa ni Chin Yu. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong paraan para aisil ang divine sense ni Chin Yu. Sa ganitong paraan, hindi makakatakas si Chin Yu kahit na ginamit niya ang line calligraphy. Umalis ka dali. Tumingin si Chin Yu sa mga tao at sumigaw. Kinagat ni Chang Mang ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ako aalis. Gu Xinghe, ipaglalaban kita. Chang Mang, hindi ngayon ang panahon para maging bayani. Kung may bundok pa, may kahoy pa na susunugin. Nagmamadaling humakbang si Yao Ming at ang iba pa para harangan ang mukha ni Chang Mang. Ang grupo ay umatras sa ikalawang lihim na kaharian. Nang ang huling taong umalis ay nagpakawala si Chin Yu ng mahabang buntong hininga. Chin Yu, talagang hinahangaan ko ang iyong walang pag-iimbot na espiritu, walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pero, ang mga katulad mo ay mas malamang na magdadala ng gulo sa akin. Bahagyang ipinikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang gusto mo? Gawin mo lang. No need to talk nonsense. Ha. Hindi napigilan ni Gu Xinghe na matawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin pansamantala. Hinawakan ni Gu Xinghe si Chin Yu gamit ang isang kamay. Hinawakan niya ang pagitan ng mga kilay ni Chin Yu gamit ang kanyang palad at naglagay ng marka sa pagitan ng mga kilay ni Chin Yu. Ang markang ito ay iba sa karaniwang marka. Maaari nitong kontrolin ang kapangyarihan ng banal na pakiramdam ng isang tao upang maiwasan ang anumang mga pagbabago. Hanggat naroon ang marka, halos imposible para kay Chin Yu na linangin. Pagkatapos, dinala ni Gu Xinghe si Chin Yu at dumiretso sa pasukan sa unang lihim na kaharian. Masyadong madali para sa iyo na mamatay ng ganoon lang. Hahayaan kitang maranasan ang tunay na sakit, sabi ni Gu Xinghe na may malamig na ngiti. Kabanata 1153, Antas 5 ng Manual ng Karakter sa Labanan. Walang sinabi si Chin Yu. Alam niyang walang kwentang sabihin ngayon. Dahil nahuli siya ng hindi kasing husay niya, walang kwenta ang pagtatangkang magpakitang gilas. Bahagyang ipinikit ni Chin Yu ang kanyang mga mata, na para bang nasa kanya na siya. Dahil dito, lubos na nasiyahan si Gu Xinghe. Kinokontrol niya ang spell at dahan-daang binuksan ang lagusan. Pagkatapos, hinawakan ni Gu Xinghe si Chin Yu gamit ang isang kamay at pumasok sa daanan. Isang pagsabog ng liwanag ang kumikinang, at ang kanyang ulo ay nahihilo. Nang muling imulat ni Chin Yu ang kanyang mga mata, nakarating na siya sa unang mystical realm. Ang unang mystical realm na ito ay puno ng espiritual na chi sa lahat ng dako, at ang mga maiikling gusali ay hindi tulad ng naisip ni Chin Yu. Totoo rin na ang lugar na ito ay malawak at kakaunti ang populasyon. Kung may sapat na lupa, sino ang handang tumira sa isang mataas na gusali? Huminga ng malalim si Chin Yu. Ang mga bakas ng espiritual na chi ay dumaloy sa kanyang mga pores at pumasok sa kanyang katawan. Mabilis na naibalik ng espiritual na chi na ito ang isang bakas ng pisikal na lakas ni Chin Yu. Gayunpaman, dahil ang kanyang banal na pakiramdam ay napigilan, si Chin Yu ay walang paraan upang makatakas. Kinaladkad ni Gu Xinghe si Chin Yu na parang hinihila niya ang isang patay na aso. Dumating silang dalawa sa pasukan ng isang malaking bulwagan. Nang dumaan sila sa pintuan, nakita nila ang isang malaking yugto ng pagbuo. Sa sandaling ito, mayroong 8 tao sa sulok ng yugto ng pagbuo. Ang gininto ang liwanag na tila mga tanikala ay lumalabas sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang dulo ng mga tanikala ay tila nawala sa kawalan. Mga mas mataas. Ads by Pop Future. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chin Yu nang makita niya ang 8 taong ito. Dito talaga nakuna ng 8 mas mataas na tao. Katulad nito, ang paraan ng pagtingin ng 8 nakatataas na iyon kay Chin Yu ay kakaiba rin.
Tila ayaw nilang makita ni Chinyu ang nakakahiyang estadong ito, kaya napalingon silang lahat sa gilid. Anak, manatili ka lang dito ng mapayapa. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kabilis, sabi ni Gu Xinghe na may malamig na ngiti. Muli niyang ginamit ang parehong trick, at isang strand ng liwanag na parang chain ang pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Chinyu. Pagkatapos, naramdaman ni Chinyu na parang mawawala na ang kanyang banal na sentido, at hindi matiis ang sakit. Ang mga hibla ng Divine Sense ay ginapos ng mga tanikala, at ang spell na ito ay tila nakulong ang primordial spirit ni Chinyu. May kabuuang 9 na tao ang nakagapos dito, hindi makagalaw. Sa pagtingin sa eksena sa kanyang harapan, labis na nasisiyahan si Gu Xinghe, at hindi niya maiwasang tumawa ng malakas. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Mula ngayon, ako na ang pinuno ng mundong ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti, Gu Xinghe, malapit nang mabuksan ang banal na rehiyon. Kapag dumating na ang mga tao sa banal na rehiyon, natatakot akong mawala ng kabuluhan ang iyong titulo bilang pinuno. Biglang tumingin si Gu Xinghe kay Chinyu at malamig na sinabi, kung gayon, sisirain ko ang sinaunang array platform na iyon. Destroy. Mayroong 18 array platform sa mundo. Ang 18 array platform na ito ay nakakalat sa bawat sulok ng mundo. Paano mo nasira ang mga ito? Gumisi si Chinyu. Hindi siya nag-aalala na sirain ni Gu Xinghe ang lahat ng array platform, dahil hinulaan ni Tian Jizi na ang mga tao ng banal na rehiyon ay darating sa lalong madaling panahon at darating upang i-extradite sila. Napaalala mo sa akin, ngumuso si Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Magpapadala ako kaagad ng isang tao upang sirain ang 18 array platform na ito. Okay? Then you go. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Gu Xinghe. Gayunpaman, paano kayang bitawan ni Gu Xinghe si Chinyu ng ganoon lang? Ang kanyang mga daliri ay nabahira ng sinag ng liwanag. Ang sinag ng liwanag na ito ay lubhang kakaiba, tulad ng isang maliit na black hole. Itinuro ni Gu Xinghe ang ilaw sa kanyang kamay pasulong. Sa isang boing tunog, ang 9 na kadena ay nagsimulang manginig. Matinding sakit. Dumiretso ito para sa banal na kahulugan. Naramdaman lang ni Chinyu ang paghiwa ng ulo, at ang kanyang katawan ay nanginginig pa. Sa Great Hall, maririnig ang hiyawan ng 8 tao. Ang kanilang mga mukha ay baluktot, at ang kanilang mga katawan ay walang tigil na nanginginig. Nagsimula pa nga ang ilang tao na humingi ng awa kay Gu Xinghe. Nakiusap sila na tumigil na siya. Ang sakit na ito ay mas masakit kaysa sa blood-sucking array platform mula noon. Gayunpaman, mahigpit na itinikom ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at hindi umimik. Ito ay walang alinlangan na ikinagalit ni Gu Xinghe. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, maaari mong tiisin ito. TSK. Mabuti. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo ito matitiis. Muling nagliwanag ang mga kamay ni Gu Xinghe habang nakaturo siya sa convergence point ng mga chain. Huwalala! Biglang nanginig ng husto ang 9 na tanikala. Ang sakit ay 2 beses na mas matindi kaysa dati. Ads by Pop Future. Ang 8 mas mataas na tao ay agad na nakaramdam ng matinding sakit. Basang-basa rin sa pawis ang noo ni Chinyu. Halatang hindi rin mabata ang sakit na ito para sa kanya. Gumuso si Gu Xinghe at sinabing, I-enjoy mo ito ng dahan-dahan. Ito ay simula pa lang. Dahil doon, tumalikod si Gu Xinghe at naglakad palabas. Ang buong silid ay napuno ng mga panaghoy at bawat isa sa mga nakatataas ay nanginginig. Chinyu? Nababaliw ka na ba? Bakit mo siya pinukaw? Pinisil ni Yan Yongpo ang mga salitang ito mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Pinagalitan siya, hindi ba siya ang naghihirap? Tiniis ni Chinyu ang sakit at ninisyan, oo, ngunit sa pagsama mo sa akin, sulit ito. Dapat din ninyong subukan ang lasa ng Yan Rosu noon. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at naupo pa ng naka-cross-legged. Mula nang magdebo si Chinyu, nakaranas siya ng hindi mabilang na sakit.
Bagamat mas matindi ang sakit sa pagkakataong ito, ang kanyang hindi sumusukong karakter ay nagbigay daan sa kanya na pilit itong pigilan. Iba ang 8 mas mataas na tao. Ang ganitong sakit ay mas malala pa kaysa sa pagpatay sa kanila. Mas gugustuhin ni Chinyu ang kanyang sarili na magdusa ng parehong sakit kaysa hayaan ang 8 mas mataas na ito na magdusa. Loko ka. Sa sobrang sakit ni Yan Yongpo ay muntik na siyang mawalan ng malay. Sa kabilang banda, si Chinyu ay nakaupo na naka-cross-legged, na parang walang nangyari. Ang pagligtas sa kahirapan ay naging personal na motto ni Chinyu. Wala siyang pakialam sa paghihirap. Hanggat hindi siya namatay, mayroon pa siyang pagkakataon. Sa sandaling ito, mayroon lamang 2 pagpipilian si Chinyu. Una, kailangan niyang hintayin na magising si Taidan. Siya ay nasa tuktok ng makapangyarihang kaharian. Hanggat nagising siya, hindi na dapat banggitin si Gu Xinghe. Pangalawa, kailangan niyang maunawaan ang ika-5 antas ng pamamaraan ng karakter ng Dao. Kapag naintindihan na niya ang ika-5 antas, magkakaroon siya ng pagkakataong talunin si Gu Xinghe. Kabanata 1154, Muling Pagpapangkat. Bagamat ang primordial spirit ni Chinyu ay nakatali sa tanikala na ito, na ginagawang imposible para sa iba na linangin. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto kay Chinyu mula sa pag-unawa sa formula ng karakter ng labanan. Dahil ang formula ng karakter ng labanan ay isang linya lamang ng mga salita, tulad ng pag-unawa sa Dao, hanggat lubusan itong naiintindihan, hindi na kailangang umasa sa espiritual na chi upang linangin. Sa huli, ang pag-asa sa iba ay hindi kasing ganda ng pag-asa sa sarili, kaya umaasa pa rin si Chinyu sa formula ng karakter ng labanan. Parang simple lang, ngunit napakahirap gawin. Napakahirap na intindihin ang formula ng fighting, hindi pa banggitin sa ilalim ng ganitong uri ng matinding sakit. Ilang beses na sinubukan ni Chinyu, ngunit hindi niya nagawang baliwalain ang sakit na ito, pati na ang pagpapatahimik sa kanyang isipan. Mukhang kailangan ko munang lampasan ang sakit na ito, naisip ni Chinyu sa sarili. Ang 8 nakatataas ay nawalan ng malay sa sakit ng maraming beses. Puno ng pawis ang kanilang mga katawan, at malapit na silang mag-collapse. Ang ilang mga nakatataas ay gusto pang ang piliin na magpasabog sa sarili para matapos ang sakit. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng spell ni Gu Xinghe, wala man lang silang kakayahan na magpasabog sa sarili. Sinubukan ni Chinyu ng ilang beses, ngunit hindi siya makapasok sa estado. Paimpol niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa 8 tao. Ang mga marangal na nakatataas ng Martial Arts Association ng Jingdo ay talagang nahulog sa ganoong estado, panunuyan ni Chinyu. Ads by Pop Future. Ikaw talaga ang nagdala nito sa sarili mo. You can't live with yourself. Nagnganga ang ngipin ni Yan Yongpo at sinabing, kung hindi dahil sa iyo. Hindi tayo haantong sa ganito. Nagulat na sabi ni Chinyu, ano ang iyong inutot? Ano ang kinalaman nito sa akin? Ibinuka ni Yan Yongpo ang kanyang bibig at gustong magsalita, ngunit nahimatay siya sa sakit. F***, bilasan mo at sabihin mo. Don't play dead? Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Gayunpaman, hindi gumalaw si Yan Yongpo. Para siyang patay. Let me die. Let me die? Sigaw ng ilan sa mga nakatataas sa kalungkutan. Tila hindi na nila kinaya ang sakit. Nang makita silang ganito, tuwang-tuwa si Chinyu. Nakakalungkot na walang paraan para i-record ito. Kung hindi, i-record ko ito at ipapakita kay Rozo, naisip ni Chinyu sa sarili. Tuldok. Sa sandaling ito, si Changmang at ang iba pa ay nakatakas na mula sa ikalawang Mystic Realm at nakarating sa Divine Alchemist Pavilion. Upang maiwasan ang anumang aksidente, ang Pavilion Master ang nanguna at bumalik sa Heaven Gate, pansamantalang pinaghiwa-hiwalay ang lahat. Pinili ng ilan na pumunta sa kaharian ng Sheng, habang ang iba ay pinili na pansamantalang maging isang hindi dalubhasa. Para naman sa Pavilion Master at sa iba pa, mabilis silang bumalik sa Divine Alchemist Pavilion. Malubhang nasugatan si Changmang. Sa kabutihang palad, siya ay nagkaroon ng Pavilion Master upang gamutin ang kanyang mga pinsala, na nagpapahintulot sa kanya na gumaling ng mabilis. Ads by Pop Future. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mailigtas si Chinyu.
Walang pakialam si Chiang Mang sa kanyang mga pinsala. Pulang-pula ang mukha niya at puno ng galit. Sino ang maaari nating hingan ng tulong ngayon? Si Gu Xinghe ay may kapangyarihan ng isang makapangyarihan, at walang sino man sa mundo ang makakapareha niya. Paano natin siya may iligtas? Sabi ni Chu Heng sa gilid. Nang marinig ito, hinawakan ni Chiang Mang ang kanyang kwelyo at galit na sinabi, kung gayon, hindi natin siya ililigtas. Kung natatakot ka, mawala ka. Si Chu Heng ay mukhang walang magawa. Ang kanyang payat na figure ay parang manok sa mga kamay ni Chiang Mang. Chiang Mang, huwag kang mabalisa. Hindi yun ang ibig sabihin ni Chu Heng, sabi ni Yao Ming para maayos ang lahat. What the F*** CK does that mean? Namumula ang mga mata ni Chiang Mang habang galit na umuungal. Mapait na ngumiti si Yao Ming at sinabing, kailangan natin siyang iligtas, ngunit natatakot ako na kailangan nating mag-isip ng angkop na diskarte. Talagang hindi tayo maaaring magpatuloy. Nang marinig ito, binitawan ni Chiang Mang si Chu Heng. Galit niyang sabi, hindi ganoon kagaling ang utak ko. Mabilis kayong mag-isip ng paraan. Kung wala kayong maisip na paraan, pupunta ako sa unang secret realm. At worst, mamamatay ako kasama siya. Pagkasabi nito ay tumalikod na si Chiang Mang at bumalik sa kanyang kwarto. Napakamot ng ulo si Yao Qing at sinabing, paano kung gagampanan ko ulit ang papel ng tagapangalaga? Walang silbi. Tinanggihan ng Pavilion Master ang ideyang ito. Si Gu Xinghe ay hindi isang mataas na opisyal. Wala siyang gaanong nararamdaman para sa Dao Protector. Dahil ang Dao Protector ay maaaring lumitaw ng isang beses, kung gayon maaari siyang lumitaw sa pangalawang pagkakataon, sabi ni Jiang. Umiling si Pavilion Master, iba ang opinyon ko. Since he appeared last time in a black robe, it means na ayaw niyang magpakita ng personal. Tinasamantala lang niya ang sitwasyon. This time, siguradong hindi na siya lalabas. Ads by Pop Future. Bukod dito, base sa pagkakaintindi ko sa kanya, hindi niya paprotektahan si Qin Yu sa lahat ng bagay. Hindi niya pinapahalagahan ang asawa niya, sabi ng Pavilion Master sa malalim na boses. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Walang gumawa ng tunog. Nasaksihan ng lahat ang lakas ni Gu Xinghe gamit ang kanilang sariling mga mata. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa kanya? Sa sandaling ito, nabawi na ni Gu Xinghe ang kontrol sa Martial Arts Association sa Jingdo. Nakaupo sa kanyang dating opisina, si Gu Xinghe ay napuno ng emosyon at labis na nasisiyahan. Ang oras na ito ay iba sa huling pagkakataon. Noong huling beses na nakontrol niya ang Martial Arts Association ng Jingdo, isa lang siyang puppet. Sa pagkakataong ito, siya na talaga ang nagmamay-ari ng organisasyong ito. Si Jai Xing ay tumabi sa kanya, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Malinaw na tinuruan siya ng leksyon ni Gu Xinghe. Tito Jai Xing, dahil sa relasyon mo sa aking ama, maaari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon, mahinang sabi ni Gu Xinghe. Pinunasan ni Jai Xing ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, na parang may gusto siyang itanong. Bakit? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, mahinang sabi ni Gu Xinghe. Ibinuko ni Jai Xing ang kanyang bibig at sinabi, Young Master Gu, ikaw. Ano ang ginawa mo kay Qin Yu? Sa sandaling sinabi niya ito, isang bakas ng galit ang bumungad sa mukha ni Gu Xinghe. Hinampis niya ang kanyang palad sa dibdib ni Jai Xing. Agad na binasag ng palad na ito ang mga tadyang ni Jai Xing. Mukhang matulungin ka, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Anong klaseng nakakamangha na gayuma ang ibinigay sa iyo ng batang iyon? Hindi mo alam kung sino ang iyong amo, hindi ba? Tumayo si Jai Xing mula sa lupa, hindi nang ahas na magsalita pa. Malamig na sinabi ni Gu Xinghe, kung hindi dahil sa kailangan ko ng lakas tao ngayon, matagal na kitang pinatay. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting huwag mo na siyang banggitin, kung hindi ito makakabuti sa sinuman. Hindi na nagsalita pa si Jai Xing, ibinaba lamang ang kanyang ulo. Inutusan kita na agad na mag-recruit ng mga tropa at mag-regroup, walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe. At saka, wala bang grupo ng mga makapangyarihang tao na lumitaw para sa kapakanan ng banal na rehiyon? Hanapin silang lahat at magtrabaho para sa akin. Kung hindi, papatayin ko silang lahat.
Kabanata 1155, ang kapangyarihan ng linya ng dugo. Ito ay walang alinlangan na isang napakalaking kapangyarihan. Kung ang lahat ng makapangyarihang tao ay natipon sa Martial Arts Association sa Jingdo, kung gayon marahil walang makakalaban kay Gu Xinghe. Tuldok. Sa pangunahing bulwagan ng unang lihim na kaharian, nagpatuloy ang panaghoy. Medyo nainis si Qin Yu nang marinig niya ito. He cursed. Stop F***, king hamang non-stop, parang babae. F***CQ, ganting saway ni Yan Yongfo. Kung hindi dahil sa iyo. Hinding-hindi tayo mahuhulog sa ganoong sitwasyon. Tinulyapan siya ni Qin Yu at Ninishen, oh, gising ka na. Sabihin mo sa akin, ano ang ibig mong sabihin? Malamig na umungol si Yan Yongfo. Siyempre, ayaw niyang pansinin si Qin Yu. Ngumisi si Qin Yu, ayaw mong sabihin, di ba? Fine. Kapag dumating si Gu Xinghe, ipagpapatuloy ko ang galit sa kanya at pahihirapan kayong lahat. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga mukha ng 8 nakatataas ay agad na namutla sa takot. Nagbago ang ugali ni Yan Yongfo habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, walang awa ka. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Yan Yongfo kay Qin Yu ang buong kwento. Matapos itong marinig ni Qin Yu, hindi niya maiwasang mapangiti, lahat kayo ay bobo talaga. Masarap maniwala kung sino ang gusto ninyong paniwalaan. Naniniwala ba kayo kay Gu Xinghe? Siyempre, walang pakialam si Qin Yu kung sino ang paniniwalaan nila. Ads by Pop Future. Ang inaalala niya ay ang spell na binanggit ni Yan Yongfo. Ang ganitong uri ng spell ay maaaring magtipon ng lakas ng lahat sa isang tao. Isa lamang itong makajos na kasanayan. Kapag ipinasa ninyo sa akin ang spell na ito mamaya, maaari kong isipin na hayaan kayong mamatay ng mabilis na kamatayan, bulong ni Qin Yu. Malamig nang umuso si Yan Yongfo, dapat mong isipin kung paano aalis sa lugar na ito. Hindi siya sinagot ni Qin Yu. Saglit siyang nag-isip at sinabing, nga pala, mukhang takot ka sa tatay ko. Hindi ka ba natatakot? Sabi ni Yan Yongfo na may malamig na mukha. Hindi siya pinansin ni Qin Yu at nagpatuloy sa pagtatanong, nga pala, ano nga ba ang lakas ng isang Dao Guardian? Hindi ko alam, sabi ni Yan Yongfo na may masamang mukha. Hindi itinuloy ni Qin Yu ang tanong na ito. Nag-isip siya sandali at sinabing, nga pala, bakit kailangan mong kunin ang bloodline ni Yan Rozo? Kailangan mong sabihin sa akin ang tanong na ito. Tiniis ni Yan Yongfo ang sakit at sinabing, dahil napakalakas ng kanyang bloodline. Ganun lang ka-simple. Hindi tama iyon, pag-ungol ni Qin Yu, sa pagkakaalam ko, ang bloodline ko at ang bloodline ni Yan Rozo ay tila kayang mag-fuse at magpakita ng mas malakas na kapangyarihan. Not bad? Right. Sa pagbanggit ng paksang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yan Yongfo. Parang may naisip siya, at talagang may excitement ang mukha niya. Ano ang mali? Tanong ni Qin Yu. Walang pakialam si Yan Yongfo sa sakit at sinabing, Qin Yu, makikipag-deal ako sa iyo. Paano na? Deal. Napatingin si Qin Yu kay Yan Yongfo na nagtataka. Ads by Pop Future. Bumantong hininga si Yan Yongfo bilang pasasalamat at sinabing, para sabihin sa iyo ang totoo, nasa kamay ko pa rin ang bloodline ni Yan Rozo. Tulad ng sinabi mo, maaari ka talagang sumanib sa bloodline ni Yan Rozo at magpakita ng walang kapantay na lakas. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Bagamat medyo hindi siya komportable, sinenyasan pa rin niya si Yan Yongfo na magpatuloy. Sa sandaling ito, nakalimutan pa ni Yan Yongfo ang sakit. Sinabi niya, maaari kong ibigay sa iyo ang dugo ni Yan Rozo at gamitin ang presyon ng dugo na ito upang ipagpalit ang ating buhay. Paano na? Nanatiling tahimik si Qin Yu. Sa katunayan, gusto ni Qin Yu na pira-piraso kaagad ang mga taong ito. Imposibleng hayaan niya silang mabuhay. Qin Yu, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang mga benepisyo ng iyong bloodline fusion ay tiyak na lalampas sa iyong imahinasyon, paalala ni Yan Yongfo sa kanya. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang dahilan kung bakit ko inalis si Yan Rozo noong una ay upang maiwasan ang pagsasanib ng dugo sa inyong dalawa. Noon ko lang nalaman na ang bloodline na ito ay talagang kapaki-pakinabang sa iba.
Nakaramdam si Chinyu ng mga alon ng galit sa kanyang puso nang ilabas niya ang isyu ng dugo ni Yan Rozo. Nadagdagan din nito ang galit ni Chinyu kay Yan Yongfo at sa iba pa ng ilang antas. Hindi. Umiling si Chinyu pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip. Malamig siyang tumingin kay Yan Yongfo at sinabing, maaari ko pa ring makuha ang bloodline na ito pagkatapos mong mamatay. Sa tingin mo ba kung hindi tayo mabubuhay, iiwan ko ang dugo para sa iyo? Gumisi si Yan Yongfo. Dahil ayaw mo, kalimutan mo na. Hindi na pinansin ni Yan Yongfo si Chinyu. Ads by Pop Future. Kumunat ang noo ni Chinyu. Talagang curious si Chinyu tungkol sa kapangyarihan ng pagsasanib ng dugo na ito. At saka, kung makukuha niya ang kapangyarihang ito, mas malaki ang tsansa na mabuhay. Ipapangako ko lang na ililibre kita, malamig na sabi ni Chinyu pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Agad na kumunat ang noo ni Yan Yongfo nang marinig niya ito. Hindi, talagang hindi kami makakapayag sa kanya. Agad na nabalisa ang iba pang mga nakatataas. Gumuso si Chinyu, okay lang kung hindi ka pumayag. Anyway, malapit nang magbukas ang banal na rehiyon. Maaga o huli ay makikita ko na ang Rozo. Sa sandaling ito, medyo nagkakasalungatan din si Yan Yongfo. Ang mga nakatataas na ito ay lahat ng kanyang minamahal na kamag-anak at kaibigan. Hindi talaga kinaya ni Yan Yongfo na isuko sila ng ganon-ganon lang. Ilang sandali pa, huminga ng malalim si Yan Yongfo at sinabing, okay, deal. Sa harap ng buhay at kamatayan, lahat ay makasarili, at si Yan Yongfo ay natural na pareho. Yan Yongfo, ikaw, napuno agad ng galit ang mga nakatataas na iyon. Gayunpaman, walang pakialam si Yan Yongfo sa kanila. Habang nabubuhay sila, may pag-asa pa. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, nasaan ang dugo? Hindi ko masasabi sa iyo pansamantala. Umiling si Yan Yongfo. Itinuro niya ang ilang kadena at sinabing, kailangan mo munang mag-isip ng paraan para makatakas dito. Walang sinabi si Chinyu. Huminga siya ng malalim at sinabi sa kanyang puso, mukhang kailangan kong maunawaan ang ikalimang antas ng manual ng karakter ng Dao sa lalong madaling panahon. Tama. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Yan Yongfo. Hindi lamang hindi mo ako maaaring patayin, ngunit hindi mo rin mapilayan ang aking paglilinang at saktan ako. Kailangang sabihin na ang matandang ito na si Yan Yongfo ay lubhang tuso. Matagal na niyang iniisip ang mga iniisip sa puso ni Chinyu. Bagamat hindi masaya si Chinyu, pagkatapos mag-isip sandali, sa wakas ay tumango siya at sinabing, sige, papayag ako. Kabanata 1156, Pag-unawa sa formula ng karakter ng Dao. Nakahinga ng maluwag si Yan Yongfo, habang ang mga nakapaligid na nakatataas ay walang tigil na minumura si Yan Yongfo. Ngunit sa oras na ito, walang pakialam si Yan Yongfo. Nagbingi-bingihan siya at nagkunwaring walang narinig. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas. Sa 2 araw na ito, abala si Gu Xinghe sa pagre-recruit ng mga tropa, kaya hindi siya nakarating sa unang mystical realm. Pagkaraan ng 2 araw, halos hindi nakayanan ni Chinyu ang sakit at pinag-aralan ang formula ng pakikipaglaban. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagsimulang italaga ang sarili sa formula ng pakikipaglaban. Tuldok. Si Gu Xinghe, na nakatanggap ng kapangyarihan ng 8 mataas na antas na opisyal, ay masasabing nasa mataas na espirito sa sandaling ito. Hindi lamang siya nag-recruit ng malaking bilang ng mga tao, ngunit tinipon din niya ang lahat ng makapangyarihang eksperto sa mundo. Sa bulwagan ng talakayan ng Martial Arts Association sa Jingdo. Umupo si Gu Xinghe sa malaking upuan sa harap ng discussion hall at tahimik na iniskan ang mga tao. Sa isang sulyap, mayroon talagang higit sa 10 eksperto sa lahat. Ads by Pop Future. Ang panloob na chi ng mga taong ito ay bahagyang tuyo, at ang lakas na maipapakita nila ay halos kapareho ng kay Tianzong. Pero kahit na ganoon, pinanatili pa rin nila ang kanilang tamang kay-abangan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga nangungunang eksperto sa 1,000 taon na ang nakalilipas.
Inilibot ni Gu Xinghe ang kanyang tingin sa mga tao at mahinahong sinabi, ang JINGDU Martial Arts Association ay kailangang itayo muli, at ang aking layunin ay napakasimple din. Gusto kong ang Jingdu Martial Arts Association ay walang katulad na makapangyarihan. Sa lahat ng panahon, ang pangunahing puwersa ng Jingdu Martial Arts Association ay Purple Robe at Black Gold Cannon. Ang Purple Robe noon ay isa lamang martial marquee, ngunit ngayon, gusto kong maging Purple Robe ang makapangyarihan. Ibig sabihin, lahat ng naruroon. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, isang bakas ng pangungutya ang sumili sa mga mukha ng maraming makapangyarihang eksperto sa ibaba. Ignorante na bata, hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa, malamig na sabi ng isang makapangyarihang eksperto. Kami ay nasilid sa loob ng daan-daang taon, hindi para samahan ang iyong bansa. Ang Jingdo Martial Arts Association in your eyes ay walang halaga sa aking paningin. Tama. Sa pagsilang na ito, gusto naming tumuntong sa banal na rehiyon, hindi para magtrabaho para sa iyo. Tila naisip na ni Gu Xinghe ang kanilang saloobin. Dahan-dahan siyang tumayo at malamig na tumingin sa maraming makapangyarihang dalubhasa sa harapan niya. Sinabi niya, sa mundong ito, ang lakas ang pinakamahalaga. Paano kung nasa Almighty Realm kayong lahat? Iwaksi ang iyong kayabangan at magtrabaho para sa akin o mamatay para sa akin. Dahil doon, biglang iniunat ni Gu Xinghe ang kanyang palad, at tinakpan ng nakasisilaw na liwanag ang isang makapangyarihang eksperto. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng makapangyarihang figurang iyon, at nagmamadaling itinaas niya ang kanyang kamay para tanggapin iyon. Gayunpaman, mayroon lamang siyang lakas ng kalahating hakbang na makapangyarihang figure, kaya paano siya magiging katapat ni Gu Xinghe? Sa sandaling hinawakan nila, ang katawan ng makapangyarihang figure na ito ay direktang nabasag. Bahagyang bumantong hininga si Gu Xinghe, at muling kuminang ang kanyang palad, direktang dumurog sa primordial spirit ng makapangyarihang figure gamit ang kanyang mga kamay. Ads by Pop Future. Nang makita ang eksenang ito, ang mga ekspresyon ng maraming makapangyarihang figure ay medyo hindi magandang tingnan. Ang mga aksyon ni Gu Xinghe ay napakasama kaya nakaramdam sila ng pangamba. Mayroon pa bang hindi kumbinsido? Walang pakialam na sabi ni Gu Xinghe habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nagkatinginan ng iba't ibang makapangyarihang eksperto, tila hindi makapag-isip sandali. Kung hindi sila pumayag sa mga salita ni Gu Xinghe ngayon, natakot sila na talagang mamatay sila dito. Kung ganoon, naghintay sila ng daan-daang taon ng walang kabuluhan. Maaari kaming sumang-ayon na magtrabaho para sa iyo. Sa wakas, isang makapangyarihang tao ang tumayo. Tumingin siya kay Gu Xinghe at sinabing, gayunpaman, mayroon tayong kondisyon. Pagkatapos ng pagbubukas ng banal na rehiyon, kailangan nating mabawi ang ating kalayaan. Ito ang ating pinakahuling linya. Mayroon ka pa ring bottom line. Tumaas ang kilay ni Gu Xinghe at hindi maiwasang mapangiti. Malamig na bumantong hininga ang makapangyarihang figurang iyon at sinabing, bagamat ang iyong kasalukuyang lakas ay higit sa amin, kung susunugin natin ang ating asensya ng dugo at gumaling hanggang sa pinakamataas, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas. Tumawa ng malakas si Gu Xinghe, payag ba kayong sunugin ang asensya ng dugo ninyo? Alam ninyong lahat ang kahihinatnan. Tama, napakalaki ng presyo ng pagsunog sa ating blood essence. Gayunpaman, naghintay tayo ng napakaraming taon para sa kapakanan ng banal na rehiyon, malamig na sabi ng makapangyarihan. Kung hindi tayo makakapunta sa banal na rehiyon, maaari rin tayong magkaroon ng huling maluwalhating araw. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Kung napakaraming makapangyarihang figure ang nabaliw, talagang magiging mahirap. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Gu Xinghe sa mahinang boses, sige, papayag ako sa iyong kahilingan, ngunit bago magbukas ang banal na rehiyon, kailangan mong makinig sa aking mga utos. Deal? Sumang-ayon ang maraming makapangyarihang tao sa ibaba. Sapat na ang isang buwan. Sapat na ang isang dosenang makapangyarihang figure para walisin ang mundong ito. Higit pa rito, kapag ang array platform ay nawasak, magiging imposibleng pumunta sa banal na rehiyon.
Hindi pagmamalabos na sabihin na ang kasalukuyang Gu Xinghe ay mayroon ng kakayahang makipag-usap sa isang bansa. Hindi nag-aksaya ng oras si Gu Xinghe at sinimulan agad ang kanyang mga aksyon. Una, itinayong muli niya ang prestihiyo ng Martial Arts Association sa Jingdo at ipinaalam sa martial arts world ang muling pagtatayo ng Martial Arts Association sa Jingdo. Pagkatapos, nagpadala siya ng maraming makapangyarihang figure sa buong mundo para hanapin ang 18 array platform. Siyempre, hindi sinabi ni Gu Xinghe sa mga mahuhusay na figure na ito ang layunin niya sa paghahanap ng mga array platform. Kung hindi, ang makapangyarihang mga figure na ito ay malamang nalalabas ng todo laban kay Gu Xinghe. Tuldok. Sa Divine Alchemist Pavilion, ang lahat ay nag-isip ng mabuti sa loob ng maraming araw, ngunit hindi pa rin sila makahanap ng perpektong paraan. Isinasantabi ang katotohanang hindi makatawid si Gu Xinghe, hindi man lang nila alam kung paano papasok sa unang lihim na kaharian. Damn it! Hindi ko na kaya. Sa wakas, binasag ni Chiang Mang, na walang makitang pag-asa, ang mga benda sa kanyang katawan. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Chiang Mang, anong ginagawa mo? Malamig na tanong ng Pavilion Master. Ikinuyom ni Chiang Mang ang kanyang kamao at malamig na sinabi, ako, si Chiang Mang, ay isinilang sa pagitan ng langit at lupa, hindi para matatakot na parang daga ng imburnal. Bilang isang tao, hindi ako magtatagal sa aking huling hininga. Sa pinakamasama, ako ay mamamatay. Dahil doon, lumabas ng pinto si Chiang Mang. Kabanata 1157, nakatakas si Qin Yu. Nang makitang umalis si Chiang Mang, may sumigaw kaagad, Chiang Mang, kung pupunta ka ngayon, nililigawan mo si kamatayan. Kung gayon, hayaan mo akong mamatay. Sa halip na mamuhay ng ganito, mas mabuti pang mamatay sa labanan. Si Chiang Mang ay lubhang matigas ang ulo, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng pagnanais na lumaban. Para siyang pinanganak para lumaban at wala man lang alam sa takot. Buzz! Sa sandaling ito, isang napakabanal na liwanag ang umatake mula sa likuran. Ang liwanag na ito ay parang isang malaking lambat, na tumatakip kay Chiang Mang at nagpatigil sa mga yapik ni Chiang Mang. Sinubukan ni Chiang Mang kumawala, ngunit natuklasan niya na habang siya ay lumaya, mas lalong humihigpit ang liwanag na ito. Paglingon niya, nakita niyang ang spellcaster ay si Yao Meng. Ang 10 daliri ni Yao Meng ay pumutok na may liwanag na parang sapot ng gagamba, na tinakpin si Chiang Mang at hindi siya makagalaw. Bitawan mo ako! Galit na sigaw ni Chiang Mang. Umiling si Yao Meng at sinabing, hindi kita kayang bitawan at mamatay. Naikuyom ni Chiang Mang ang kanyang mga kamao at nagngangalit na sinabi, Miss Yao, ayaw kitang atakihin, ngunit huwag mo akong pilitin. Si Yao Meng ay napakatigas din. Lumakad siya pasulong at sinabing, sige, atakihin mo. Kung gusto mong lumabas, patayin mo muna ako. Sige, pinilit mo akong gawin ito. Malakas na sigaw ni Chiang Mang, at agad na sumiklab ang pulang ilaw. Ang nakakatakot na puwersa ng pagsabog na ito ay talagang direktang nabasag ang liwanag. Hinawakan niya ang isang kamao na kasing laki ng kaserol at sumugod kay Yao Meng. Tumigil ka. Sa sandaling ito, biglang hamarang ang Pavilion Master sa pagitan nilang dalawa. Ads by Pop Future. Sinabi niya na may malamig na mukha, tumigil kayong lahat. Tatanungin ko ang Dao Protector. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay kumalas si Chiang Mang sa kanyang kamao. Tumingin siya sa Pavilion Master at sinabing, Pavilion Master, totoo ba ang sinabi mo? Kailan pa ako nagsinungaling sa iyo? Medyo malamig ang boses ni Pavilion Master. Lahat kayo ay manatili sa Divine Alchemist Pavilion. Aalis ako ngayon para hanapin ang Dao Protector. Pagkasabi nito, tumalikod ang Pavilion Master at lumabas ng pinto. Napatingin ang lahat sa likod ng Pavilion Master at hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Siya, talagang hinanap ang Dao Protector. Diba sabi nila mailap ang Dao Protector? Ganoon ba talaga kadaling hanapin siya? Kahit na ang lahat ay may ilang mga pagdududa sa kanilang mga puso, naunawaan din nila na maaaring ito ang tanging paraan sa ngayon. Tuldok. Sa unang Mystic Realm, bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at pinag-aralan ang fighting word formula.
Samantala, walang humpay pa rin ang pagsigaw at pag-iyak ng mga nakapaligid na matataas. Sa ilalim ng ganitong uri ng sakit, nawalan pa sila ng intensyon na mabuhay. Kasabay nito, medyo hinangaan din nila si Chinyu. Abnormal lang ang kakayahan ng batang ito na umangkop. Kahit na siya ay nasa Almighty Realm, siya ay nasa sobrang sakit na ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng pawis, ngunit ang Chinyu na ito ay talagang nakapag-aral ng spell sa ganitong uri ng sitwasyon. Ito ay simpleng hindi narinig. Tumingin si Yan Yongfo kay Chinyu, na bahagyang nakapikit, at hindi maiwasang makaramdam ng takot. Hindi nakakagulat na nagawa niyang ibagsak ang pamamahala ng Martial Arts Association ng Jingdo gamit ang isang kamay. Ang gayong pagtitiyaga ay talagang hindi narinig. Kung hindi mamamatay ang batang ito, tiyak na magiging isang mahusay na talento siya sa hinaharap. Hindi napigilan ni Yan Yongfo na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ads by Pop Future. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng fighting formula. Ito ay tiyak na isang mahabang proyekto. Hindi niya mamadaliin ang pag-aaral ng spells, kaya dahan-dahan lang. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas. Sa loob ng 5 araw na ito, salamat sa pagsusumikap ni Gu Xinghe, ang Jingdo Martial Arts Association ay muling naitayo. Dahil sa partisipasyon ng mga reclusive mighty figure, ang laki ng JINGDU Martial Arts Association ay mas maunlad kaysa dati, at ang lakas nito ay mas malakas pa. Sa sobrang lakas, maging ang mga opisyal ay nagsimulang mag-alala. Sa hindi maayos na pagpapalawak ni Gu Xinghe, na alam kung ano ang kanyang gagawin sa hinaharap. Ang pinakamahalaga, bukod sa mundo ng martial arts, iniabot din ni Gu Xinghe ang kanyang kamay sa iba't ibang aristokratikong pamilya, pinagsama ito sa kapital. Ito ay tiyak na isang nakatagong panganib na may mapanirang mga kadahilanan. Si Ye Ching ay nakaupo sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay sobrang madilim. Commander Ye, ngayong hindi alam ang buhay at kamatayan ni Chinyu, walang makakalaban kay Gu Xinghe, may nagpaalala sa kanya sa gilid. Huminga si Ye Ching ng kanyang sigarilyo at hindi umimik. Kung talagang hindi ito gagana, maaaring kailanganin nating piliin na makipag-ayos kay Gu Xinghe at pagkatapos ay magkakasamang mabuhay, iminungkahi ng isang tao. Nanlamig ang mukha ni Ye Ching. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, hinding-hindi. Bawal. Para sa isang taong tulad ni Gu Xinghe, kung bibigyan siya ng kaunting sikat ng araw, siya ay magiging napakatalino. Kasama niya ang buhay. Pagkatapos ay kailangan niyang magpakitang gilas. Commander Ye, nag-iintay lang kami ng oras at inaantala ang digmaan, sabi ng isang tao. Oo, hindi magandang bagay na makipagtalo sa kanya sa oras na ito. Hindi napigilan ni Ye Ching ang pag-igting ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang kamao ay mabangis na nabasag sa mesa, at ang mesa ay agad na nabasag. Chinyu? Tatapusin mo ba talaga ito ng ganito? Kumislap ang mga mata ni Ye Ching at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Ads by Pop Future. Noon, si Jiang ay mayroon din siyang pag-asa na mabunot ang Jingdo Martial Arts Association, ngunit sa huli, nabigo pa rin siya. Uulitin ba ng kasalukuyang Chinyu ang parehong pagkakamali? Tuldok. Sa unang lihim na kaharian, si Chinyu ay hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal sa pag-unawa sa formula ng fighting character. Yan Yongfo, kasuklam-suklam kang tao, sabi ng isang mas mataas na nasa tabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin. Nagsimula ang lahat dahil sa iyo. Ngayon, ikaw, ang pasimuno, ang unang tatakas. Walang pakialam na sinabi ni Yan Yongfo, kapag dumating ang sakuna, lahat tayo ay lumilipad ng hiwalay. Hindi ko man lang maprotektahan ang sarili ko. Paano kita maaalala? Hehe, kung hindi ako nakinig sa iyong kalokohan, hindi magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang Gu Xinghe na ito. Sabi ng isang nakatataas na may madilim na mukha. Kung hindi tayo mabubuhay, huwag mong isipin na mabubuhay ka rin ng maayos. Si Yan Yongfo ay hindi mapakali sa kanila. Kahit anong sabihin niya ngayon ay kalokohan. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto. Si Gu Xinghe, na hindi nagpakita ng maraming araw, sa wakas ay dumating dito ngayon.
Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at tumingin sa mga tao. Nang makita ang kanilang masakit at pagod na hitsura, labis na nasisiyahan si Gu Xinghe. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, paano ito? Masarap ba sa pakiramdam? Tahimik ang kwarto at walang nagsasalita. Tumawa si Gu Xinghe at sinabing, yung nambubuli sa iba ay aapihin ng iba. Ito ang presyong dapat mong bayaran. Gu Xinghe, gusto kong makipag-deal sa iyo. Sa oras na ito, sinabi ng nag-iisang babaeng mas mataas sa 8. Oh, makipag-deal sa akin. Tumaas ang kilay ni Gu Xinghe. Pinalaki niya ang babaeng mas mataas at bakas ng pangungutya ang sumilay sa kanyang mga mata. Ano? Gusto mong ibenta ang iyong katawan? O ang iyong kaluluwa? Gumisi si Gu Xinghe. Tinulyapan ng babaeng executive si Yan Yongfo at sinabing, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto bilang kapalit ng aking buhay. Paano na? Oh, anong sekreto? Bahagyang nagulat si Gu Xinghe. Sinabi ng babaeng executive sa malalim na boses, maaari ko lang ay pangako sa iyo na ang sekretong ito ay napakahalaga sa iyo. Kasama dito ang iyong buhay. Hinimas ni Gu Xinghe ang kanyang baba. Pinalaki niya ang babaeng mas mataas at sinabing, sige. Kung talagang kapaki-pakinabang sa akin ang sikretong ito, maaari kong isaalang-alang na palayain ka. Hindi nag-aksaya ng anumang salita ang babaeng nakatataas. Malamig niyang tiningnan si Yan Yongfo at sinabing, may kasunduan siya kay Qin Yu. Nag-iisip siya ng paraan para makatakas. At saka, may dugo si Yan Yongfo kay Yan Rozo. Kabanata 1158, ang witty Qin Yu. Ang ekspresyon ni Yan Yongfo ay agad na naging sobrang pangit. Maging si Qin Yu ay hindi napigil ang sumimangot. Suchi? Ikaw. May bakas ng galit ang sumilay sa mukha ni Yan Yongfo. Gumisi si Suchi, sa tingin mo ba hahayaan kitang mamuhay mag-isa? Sa panaginip mo. Gu Xinghe, itong si Qin Yu ay nag-iisip ng paraan para makatakas. Kapag nakatakas na siya, ibibigay ni Yan Yongfo ang dugo ni Yan Rozo kay Qin Yu para lumaki ang kanyang lakas. Tumingin si Suchi kay Gu Xinghe at sinabing, oo, tama si Suchi. Narinig namin ito gamit ang aming sariling mga tainga. Nakita ng iba pang mga nakatataas na epektibo ang hakbang na ito at mabilis silang sumunod, na parang gusto nilang kunin ang pagkakataong ipagpalit ang kanilang sariling buhay. Naging malamig ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Qin Yu, at sinabing, TSK, ganito na. Hindi ka ba nagiging honest? Hindi umimik si Qin Yu. Siya ay mukhang kalmado at nakolekta, ngunit sa katotohanan, isang bagyo ang nagngangalit sa kanyang puso. Gumuso si Gu Xinghe, Yan Yongfo, may dugo ka ba talaga kay Yan Rozo? Saan ko nakuha ang dugong ito? Kung mayroon ako nito, ako na mismo ang sumanib dito, ngumuso si Yan Yongfo. Gumisi si Gu Xinghe, malalaman ko kung mayroon ka nito o wala pagkatapos kong hanapin ang katawan mo. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung ibibigay mo ito ngayon, maaari akong magpanggap na walang nangyari. Kung mahanap ko ito, maaari mong isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kasabay nito, humakbang si Gu Xinghe patungo kay Yan Yongfo at sinimulan ang paghahanap. Gayunpaman, pagkatapos ng isang round ng paghahanap, wala siyang nakita. Wala man lang bahid ng dugo. Ads by Pop Future. Sumimangot si Gu Xinghe at malamig na tumingin kay Suchi. Nagmamadaling sinabi ni Suchi, tiyak na itinago niya ito. Wala ito sa kanya. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng ideya si Qin Yu at hindi niya maiwasang mapangiti ng malamig. Tinuya niya sa gilid, Gu Xinghe, sabi ko bobo ka, pero hindi mo pa rin inaamin. Biglang tumingin si Gu Xinghe kay Qin Yu at itinaas ang kanyang kamay para sampelan ang mukha ni Qin Yu. Qin Yu, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? How dare you talk to me like that? Sabi ni Gu Xinghe na may malungkot na mukha. Patuloy na panunuya ni Qin Yu, dahil tanga ka talaga. Halatang nagsisinungaling sa iyo ang Suchi na ito. Hindi mo ba nakikita? Bahagyang kumunat ang noo ni Gu Xinghe at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Qin Yu, gamitin ang iyong utak para mag-isip.
Ang suchi na ito ay nagsabi na si Yan Yongfo ay may dugo ni Yan Ruozo at sinabing itinago niya ito. Ano ang susunod na mangyayari? Nag-isip sandali si Gu Xinghe at malamig na sinabi, kailangan kong hayaan itong si Yan Yongfo na manguna sa paghahanap ng dugo. Tama. Tuwang-tuwa si Qin Yu. Nahulog ang tanggang ito sa bitag niya. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataong makatakas si Yan Yongfo. Kung tutuusin, isa siyang makapangyarihang figure. Sa paglipas ng panahon, tiyak na makakabawi siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Kapag dumating ang oras na iyon, natatakot akong mawala ang iyong posisyon. Si Suchi, na nasa gilid, ay agad na nabalisa. Nagmadali siyang nagpaliwanag, si Qin Yu na ito ay nagsisinungaling sa iyo. Huwag maniwala sa kanyang mga salita. Ads by Pop Future. Si Qin Yu ay hindi rin nababalisa. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, Gu Xinghe, sa tingin mo ba ay mas mataas ang posibilidad na magtrabaho kasama ko si Yan Yongfo, o mas mataas ba ang posibilidad na magtrabaho siya kasama si Suchi? Huwag kalimutan, silang 8 ay nagsasama sa loob ng 100 taon. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay ganap na naging malamig. Ang kanyang pares ng mga mata na puno ng karunungan, ay malamig ding tumingin kay Suchi. Talagang hindi ganoon. Nagsisinungaling si Qin Yu, nagsisinungaling siya sa iyo. Panit na paliwanag ni Suchi. Sa sandaling ito, bumantong hininga si Yan Yongfo at sinabing, sige, Suchi, dahil nakita na tayo, hindi na kailangang magpatuloy. Walang saysay. Ang mga salitang ito ay nagdagdag ng gatong sa apoy at ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay naging sobrang lamig. Hinawakan niya ang leeg ni Suchi, at isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa kanyang kamay. Napakalakas ng puwersang ito na halos mabali ang leeg ni Suchi. Hanggang ngayon, naglakas loob ka pa ring paglaruan ako, tama? Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Ibinuka ni Suchi ang kanyang bibig, may gustong ipaliwanag, ngunit hindi siya makapagsalita. Pinabalaan kita, ang kasalukuyang ako ay hindi ang Gu Xinghe na nasa iyong awa. Kung gusto mong mamatay, wala akong pakialam na ipadala ka sa iyong daan ng mas maaga. Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Hinagis niya si Suchi sa gilid at malamig na sinabi, dahil hindi ka pa rin tapat, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Dahil doon, umilo ang kamay ni Gu Xinghe at muling itinuro ang dulo ng kadena. Doble na naman ang sakit. Ads by Pop Future. Agad na umikot ang mga mukha ni Suchi, Yan Yongfo, at ng iba pa. Maging si Qin Yu ay hindi napigil ang sumimangot. Halata na umabot na sa kanyang limitasyon ang sakit. Pinabalaan kita, mas mabuting huwag kang maglaro ng anuman, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Kapag tapos na ako, papatayin kita sa publiko. Gusto kong malaman ng lahat ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin, Gu Xinghe. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Gu Xinghe at naglakad palabas. Dahan daw ang sumara ang pinto at hindi napigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Gayunpaman, sa ilalim ng matinding sakit na ito, ang kanyang isip ay halos manhid, at maging ang kanyang pag-iisip ay bumagal ng husto. Qin Yu? Walang awa ka, sabi ni Suchi na nagngangalit ang mga ngipin. Gumisi si Qin Yu, serves you right. Sa iyo lang, gusto mo pa rin akong iset up. May kakayahan ka bang gawin iyon? Walang pakialam si Yan Yongfo sa sakit. Sabi niya na may halong paghanga, as expected, those who do great things, need still use their brains, even for cultivators. Hindi pinansin ni Qin Yu si Yan Yongfo. Sa kabutihang palad, hindi alam ng mga taong ito na naiintindihan ni Qin Yu ang formula ng pakikipaglaban. Kung hindi, maaaring napatay agad ni Gu Xinghe si Qin Yu. Sa kabutihang palad, matalino ako, naisip ni Qin Yu sa sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at binalak na ipagpatuloy ang pag-unawa sa formula ng pakikipaglaban. Qin Yu? Mayroon ka bang paraan para makatakas? Tanong ni Yan Yongfo. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at sinabing, ayon sa pag-unlad na ito, kung bibigyan mo pa ako ng ilang araw, dapat ay ganoon din. Naisip na ni Qin Yu ang ikalimang antas ng fighting word formula. Ilang sandali lang ay naisip na niya ito. Kabanata 1159, ang malupit na si Gu Xinghe.
Ano ba talaga ang balak mong gawin? Tanong ni Yan Yongfo. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, hindi mo na kailangang malaman pa. Dahil doon, hindi na pinansin ni Chinyu si Yan Yongfo. Tuldok. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang araw. Sa mga ilang araw na ito, ang sukat ng Martial Arts Association sa Jingdo ay umunlad sa isang lubhang nakakatakot na sukat. Ang sukat na ito ay nalampasan pa ang pinakamataas na estado ng nakaraan. Ito rin ay lubos na nasiyahan kay Gu Xinghe. Nakatayo siya sa tuktok ng mataas na gusali ng Martial Arts Association sa Jingdo, na tinatanaw ang higit sa kalahati ng Jingdo. Ang pakiramdam na iyon ay para siyang nakatingin sa lupang kanyang nasakop. Tito Jaixing, nakikita mo ba? Ang lahat ng ito ay bunga ng aking pagsusumikap, mahinang sabi ni Gu Xinghe. Tumayo si Jaixing sa likuran niya at hindi umimik. Ang aking mga nagawa ay higit pa sa henerasyon ng aking ama at sa 8 matataas na opisyal na iyon. Ako ang tunay na hari ng mundong ito. Tumawa ng malakas si Gu Xinghe. Ibinuka ni Jaixing ang kanyang bibig at sinabi, Young Master Go, dapat mo pa ring tingnan ang banal na rehiyon. Iyan ang tunay na malawak na mundo ng mga magsasaka. Tumahimik ka. Sa pagbanggit ng banal na rehiyon, ang mukha ni Gu Xinghe ay puno ng galit. Hindi naging madali para sa akin ang lahat ng ito. Gusto mo akong sumuko. Gusto mong pumunta ako sa banal na rehiyon at magsimulang muli. Galit na sabi ni Gu Xinghe. Mga ad ng Pop Future. Napabuntong hininga si Jaixing, ngunit, ang mga tao sa banal na rehiyon ay darating ng maaga o huli. Kung gayon, sisirain ko ang yugto ng pagbuo. Hinding-hindi ako papayag na sirain ng sino man ang lahat ng mayroon ako. Namulat ang mga mata ni Gu Xinghe at labis siyang naging emosyonal. Hindi mapigilan ni Jaixing na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Masyadong mababa ang paningin ni Gu Xinghe. Ayaw niyang makipagkompetensya sa mga henyong iyon. Gusto lang niyang protektahan ang sarili niyang kapirasong lupa. Gayunpaman, ang mga gulong ng kasaysayan ay hindi titigil para sa sinuman. Ang lahat ay parang naglalayag laban sa agos. Kung hindi uusad ang isa, atras ang isa. Walang sino man ang maaaring magpakailanman na protektahan ang kanilang sariling mga tagumpay. Sa 3 araw, tipunin ang lahat ng martial artists sa mundo para pumunta sa Martial Arts Association sa Jingdo. Gusto kong parusahan sa publiko si Chinyu at ang iba pa, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Nagbago ang ekspresyon ni Jaixing. Nagmamadali niyang sinabi, Young Master Gu, si Chinyu ay pupunta sa banal na rehiyon sa lalong madaling panahon. Hindi siya lalaban sa iyo para sa Martial Arts Association sa Jingdo. How about this? Ako ang magiging middleman. I'll advise him to go to the holy region. It definitely not affect your rule. Can you let him go? Bahagyang ipinikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata. Pinalaki niya si Jaixing at Ninishan, kahit ngayon, gusto mo pa ring protektahan si Chinyu. Sa tingin mo, posible ba iyon? Medyo pangit ang ekspresyon ni Jaixing, ngunit hindi niya alam kung paano tutugon. Ngumisi si Gu Xinghe, dahil mahal na mahal mo siya, haharapin mo si Chinyu. Ako. Kung hindi ka pumayag, papatayin kita at papatayin ang lahat ng may kaugnayan kay Chinyu. Bago makapagsalita si Jaixing, malamig na sinabi ni Gu Xinghe. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa mukha ni Jaixing. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ibinaba ang kanyang ulo, naiintindihan ko. Tuldok. Mga ad ng Pop Future. Sa unang lihim na kaharian, ang pag-unawa ni Chinyu sa ikalimang antas ng formula ng pakikipaglaban ng salita ay umabot na sa pinakamataas. Para bang naiintindihan niya ang ikalimang antas ng formula ng fighting word anumang oras. Pumikit siya ng mariin. Ang lahat ng kanyang mga iniisip ay nakatuon sa formula ng pakikipaglaban sa salita, at hindi siya nang ahas na magambala sa lahat. Swish! Sa lalong madaling panahon, isang bakas ng kinang ang sumilay sa isip ni Chinyu. Para siyang natusok sa isang layer ng window paper. Ang lahat ng kanyang mga pag-iisip ay magkakaugnay na parang nabuo sa paglipas ng panahon. Biglang iminulat ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, ito ay isang tagumpay. Ito ay isang tagumpay. Si Yan Yongfo ay nagmamadaling tumingin kay Chinyu,
ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kadena sa di kalayuan. Ang kadena na ito ay nagbubuklod sa primordial spirit. Napakahirap talagang kumawala. Sigurado ka ba? Sabik na tanong ni Yan Yongfo. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, hindi ito dapat maging problema. Si Yan Yongfo ay walang lakas ng loob na magsalita. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay inilagay kay Chinyu. Malamang hindi niya pinangarap na balang araw, hihintayin niya si Chinyu na iligtas siya. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at isang marka ang bumungad sa kanyang glabela. Ang markang ito ay isang malaking Dusharacter. Ang ikalimang antas ng Dusharacter ay lumitaw sa isang iglap. Ang lakas ni Chinyu ay nagsimulang tumaas ng husto sa sandaling ito. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, ang lakas ni Chinyu ay tumaas ng 12 beses. Mga ad ng Pop Future. Kahit na ang kanyang kaharian ay hindi nagbago, ang kanyang tunay na lakas ay hindi sa parehong antas. Kahit na ang mga nakatataas na ito ay nararamdaman ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa katawan ni Chinyu. Baka nakalusot ka. Kulat na bulalas ni Yan Yongfo. Ang antas ng lakas na ito ay malinaw na nasa Almighty Realm. Gayunpaman, umiling si Chinyu at sinabing, hindi, ito ang formula ng battle word. 9 Secret Battle Word Formula. Parang may naisip si Yan Yongfo. Ang ganitong uri ng spell ay isang top-notch item kahit na sa banal na rehiyon. Ito ay sapat na upang maakit ang mga nangungunang eksperto ng buong banal na rehiyon. Walang ibang sinabi si Chinyu. Biglang nanginig ang kanyang katawan, at talagang tumayo siya. Pagkatapos, isang maliit na gintong figure ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hinawakan ng gintong figure ang kadena at pilit itong kinaladkad pataas. Sa isang kisap mata, pilit na binawi ng maliit na gintong figure ang divine sense na nakuha. Kasunod nito, ang maliit na gintong figure ay nalaslas sa kadena. Gotcha! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabasag ang kadena. Marami sa mga nakatataas sa silid ang nagmulat ng kanilang mga mata. Ang Chinyu na ito ay talagang nakalaya mula sa tanikala. Dahan-daang tumayo si Chinyu. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng napakalakas na puwersa. Ang puwersang ito ay nagdala ng labis na mapang-api na pakiramdam, na nagiging sanhi ng mga tao na hindi makapagtaas ng kanilang mga ulo. Chinyu? Dali. Iligtas mo ako. Nag-aalalang sabi ni Yan Yongfo. Sumulyap si Chinyu kay Yan Yongfo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang palad at hinaila pabalik ang divine sense ni Yan Yongfo. Pagkatapos noon, pinutol niya ang kadena. Si Yan Yongfo ay nagmamadaling tumayo at nakatakas sa sakit na ito. Bakas ng kaginhawaan ang dumagsa. Sa wakas, tuwang-tuwa si Yan Yongfo na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sinabi rin ng iba pang mga nakatataas sa gilid, Chinyu, iligtas mo kami. Ibinaba pa ni Suchi ang kanyang katawan, ipinakita ang kanyang sapat na linya ng karera. Chinyu? Hanggat handa kang iligtas ako, magiging alipin mo ako sa hinaharap. Pakikinggan ko ang lahat ng sasabihin mo, sabi ni Suchi sa nanginginig na boses. Kabanata 1160, ang tanging natitirang dugo. Sinubukan ni Suchi na manligaw sa kanya sa pagtatangkang makamit ang kanyang layunin. Gayunpaman, ang mga tanikala sa kanyang katawan ay naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Hindi kailanman inaasahan ni Suchi na siya, isang makapangyarihan, ay talagang aasa sa kanyang pisikal na katawan upang manalo ng isang kislap ng pag-asa para mabuhay. Sa kasamaang palad, hindi nahulog si Chinyu sa lansyang ito. Ang lahat ay isang balangkas lamang, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang gusto niya ay soul connection. Dapat patuloy ninyong tamasahin ang sakit na ito, sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Huwag. Huwag, mangyaring iligtas kami, nagmamakaawa ang isang nakatataas na may nanginginig na boses. Or you can kill us. Isang mas mataas na tao ang tila hindi nakayanan ng sakit at nagmamadaling sumigaw. Gumisi si Chinyu, tama si Gu Xinghe. Napakadali para sa iyo na mamatay ng ganito. Mag-enjoy ng dahan-dahan.
Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Chin Yu kay Yan Yongpo at nagtanong, nasaan ang dugo? Umalis muna tayo sa lugar na ito, sabi ni Yan Yongpo. Tumango si Chin Yu at sumang-ayon. Ito ang unang lihim na kaharian pagkatapos ng lahat, kaya pamilyar na pamilyar si Yan Yongpo sa lugar na ito. Pinuna niya ang daan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa daanan. Matapos buksan ang daanan, pumasok silang dalawa dito at mabilis na nawala sa unang Mystic Realm. Ads by Pop Future. Matapos tumakas mula sa unang Mystic Realm, malamig na sinabi ni Yan Yongpo, sundan mo ako. Sumulyap si Chin Yu kay Yan Yongpo at sinabing, saan ka pupunta? Walang pakialam na sinabi ni Yan Yongpo, nahulaan ko na may darating na sakuna balang araw, kaya matagal akong naghanda ng lugar na pagtataguan. Ako lang ang nakakaalam ng lugar na iyon. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at mapanuksong sinabi, ang isang tusong kuneho ay may 3 butas. Hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Pilasan mo at umalis ka, sabi ni Yan Yongpo. Tumango si Chin Yu. Sumunod siya sa likod ni Yan Yongpo at tumakas sa silangan. Umalis silang dalawa sa Jingdo at pumunta sa isang tabing dagat. Nakatayo sa tabi ng dagat, itinaas ni Yan Yongpo ang kanyang kamay at nagsimulang maramdaman ang hangin sa kanyang harapan. Ilang minuto ang lumipas, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag, at isang pasukan ang lumitaw sa harapan nilang dalawa. Mystic Realm. Bahagyang nagulat si Chin Yu. Gumuso si Yan Yongpo, ito ang Mystic Realm na personal kong nilikha. Bagamat ito ay isang napakaliit na Mystic Realm, ito ang pinakamagandang lugar para magtago. Pagkatapos sabihin ito, nanguna si Yan Yongpo at humakbang sa Mystic Realm. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chin Yu at sumunod na malapit sa likuran, pagdating sa Mystic Realm. Gaya nga ng sinabi ni Yan Yongpo. Napakaliit ng Mystic Realm na ito. Sa halip na tawagin itong Mystic Realm, mas parang mansyon ito. Ang buong Mystic na kaharian ay ilang daang metro kwadrado lamang ang laki, at ang mga dekorasyon sa loob ay sobrang krudo. Nasaan ang dugo? Tumingin si Chin Yu kay Yan Yongpo at nagtanong. Ads by Pop Future. Itinuro ni Yan Yongpo ang courtyard sa likod niya at sinabing, nasa loob. Si Chin Yu ay walang oras na mag-aksaya. Ang dugo ay lubhang kapaki-pakinabang, at ito rin ang susi sa tagumpay ni Chin Yu laban kay Gu Xinghe. Pangunahan, hinimok ni Chin Yu. Dumaan silang dalawa sa bulwagan at nakarating sa looban sa likuran nila. May nakita silang garapon ng porselana sa looban. Mayroong panloob na chi na umaagos sa garapon, na para bang ito ay tinatakan ng ilang lihim na pamamaraan. Naglakad si Yan Yongpo sa garapon at inilagay ang kanyang kamay sa tubo. Nagsimulang kumalat ang ambon na nananatili sa paligid ng banga, na nagpapakita ng tunay na anyo ng banga. Pambihira ang jar. Hindi alam kung saang material ito ginawa, ngunit maaari nitong aisil ang daloy ng panloob na chi sa maximum. Pagkatapos, inabot ni Yan Yongpo at binuksan ang garapon. May isang pool ng maliwanag na pula sa garapon. Ang pool ng dugo ay lubos na sariwa at ito ay bahagyang gumulong sa garapon. Naamoy ang pamilyar na amoy na iyon, hindi maiwasan ni Chin Yu na makaramdam ng kaunting sakit sa puso, at bakas ng galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Bigla siyang tumalikod at hinawakan ang leeg ni Yan Yongpo, itinaas siya sa ere. Dahil sa malaking puwersa, nahirapan si Yan Yongpo na huminga. Mabilis na namula ang kanyang mukha, at patuloy na nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. You said not to kill me? Nahihirapang sinabi ni Yan Yongpo ang mga salitang ito. Ads by Pop Future. Kinagat ni Chin Yu ang kanyang mga ngipin at inihagis siya sa gilid. Nakakalungkot na hindi kita mapapatay, malamig na sabi ni Chin Yu. Tiningnan niya ang sariwang dugo sa garapon at malamig na sinabi, ito lang ang ginagawa mo. Marahas na umubo si Yan Yongpo at sinabing, kung hindi dahil sa amin, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mahawakan ang sariwang dugong ito. Bullsh asterisk T. Tinampal ni Chin Yu ang mukha ni Yan Yongpo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magkakahiwalay ni Rozo, malamig na sabi ni Chin Yu. Alam ni Yan Yongpo na walang kwenta ang magsabi ng anuman, kaya't masunurin na lang niyang itinikom ang kanyang bibig.
Sa pagtingin sa sariwang dugo sa garapon, huminga ng malalim si Qin Yu. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at itinago ang sariwang dugo sa garapon. Ayon sa impormasyong natanggap namin, ang kombinasyon mo at ni Yan Ruozo ay sa isabog na may sobrang nakakatakot na kapangyarihan, sabi ni Yan Yongfo sa gilid. Ngunit hindi natin alam kung anong uri ng kapangyarihan ang saysabog nito. Kung saan, mas inaabangan ko ito. Sumulyap si Qin Yu kay Yan Yongfo at ninisyan, Yan Yongfo, kailangan mong mabuhay ng maayos. Maya-maya, kailangan kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Natawa si Yan Yongfo at sinabing, nanumpa ka na sa heavenly daw. Natatakot ako na wala kang pagkakataon. Maaaring hindi iyon ang kaso, ninisyan ni Qin Yu. Kung maaari kong baliwalain ang parusa ng heavenly daw balang araw, tiyak na papatayin kita. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at pumasok sa silid. Natarante si Yan Yongfo kay Qin Yu, at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Ang mga maaaring tumuntong sa makapangyarihang kaharian ay pawang mga henyo. Lalo na sa napakalaking kapaligiran tulad ng Earth. Kahit na ang karamihan sa mga mapagkukunan ay nakuha ng 8 sa kanila, ang pagnanais na humakbang sa makapangyarihang kaharian ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga mapagkukunan. Ito ay higit pa tungkol sa talento. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang sinumang tumuntong sa makapangyarihang kaharian ay isang pambihirang buhay. Lalo na si Yan Yongfo, na pinuno ng 8. Hanggat nabubuhay pa siya, may pagkakataon si Yan Yongfo.